special guest here in No Limit. We have with us no less than Vice Presidential candidate Senator Bongbong Marcos. Sir, welcome to the program. It's an honor to have you here. Maraming salamat. Thank you, and good afternoon. Good afternoon to all of those who are watching us this afternoon. Well, it's been a long while since you visited Zamboanga, sir, but tell us about your visit this time. Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, bibigyan natin ng pansin ang buhay at karera ni Ronnie Ledo, isang veteranong broadcaster na iniwan ang isang malalim na marka sa larangan ng media, lalo na sa Zamboanga City. Pumanaw si Ronnie noong Setyembre 9, 2023 sa edad na 64. Ngunit ang kanyang mga kontribusyon sa broadcasting at komunidad ay mananatiling buhay sa alaala ng mga tao. Pag-uusapan natin ang kanyang simula sa industriya, ang mga tagumpay na kanyang nakamit, at ang kanyang legasiya na magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Ronnie Ledo ay nagsimula bilang isang stringer para sa GMA Network noong dekada 80. Sa Zamboanga City, naging tanyag siya sa kanyang posisyon bilang punong anchor para sa TV11 Zamboanga na pinamamahalaan ng Golden Broadcast Professionals. Isa siyang respetadong figure sa lokal na telebisyon, kilala sa kanyang husay sa pagbabalita at hosting ng mga talk shows. Bukod sa telebisyon, si Ronnie ay nagtrabaho rin sa radyo, kung saan siya ay higit pang nakilala bilang isang matapang at epektibong tagapagbalita. Habang patuloy ang kanyang pag-angat sa industriya, si Ronnie ay naging mahalaga hindi lamang sa mga tagapakinig at manonood, kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang kanyang karera sa broadcasting ay nagtagal ng mga dekada, at ang kanyang presensya sa media ay naging bahagi ng buhay ng maraming mamamayan sa Zamboanga City. Naging modelo siya ng profesionalismo at integridad sa larangan ng journalism. Bukod sa pagiging broadcaster, si Ronnie ay kilala rin bilang isang Renaissance man dahil sa kanyang maraming talento. Siya ay isang masigasig na manunulat at pintor at masugid sa kanyang pagmamahal sa mga sining. Bukod dito, siya rin ay nag-enjoy sa pag-i-explore ng iba't ibang adventures at madalas na maghanap ng mga bagong karanasan. Ang kanyang pamilya ay naglalarawan sa kanya bilang isang mapagmahal na anak, tiyuhin at lolo na laging handang magbigay ng oras at malasakit sa mga mahal niya sa buhay. Si Ronnie ay isang taong malapit sa kanyang pamilya at kaibigan. Ang kanyang kabaitan at masiglang personalidad ay nagdala ng saya sa kanyang mga kasama. At siya ay palaging humahanap ng mga paraan upang gawing makabuluhan ang bawat araw. Isa rin siyang kilalang figure sa kanyang komunidad, hindi lamang bilang isang broadcaster kundi bilang isang kaibigan at mentor sa mga mas batang kasamahan sa industriya. Ang legasiya ni Ronnie Ledo ay makikita sa kanyang mga kontribusyon sa lokal na telebisyon at radyo. Ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng tama at balanseng balita ay nagbigay inspirasyon sa maraming mga mamamahayag sa Zamboanga. Sa mga programa niya, naging boses siya ng mga tao at ang kanyang mga pagtatanghal ay naghatid ng kamalayan at impormasyon sa komunidad. Ang kanyang husay sa komunikasyon at ang kakayahan niyang maghatid ng mga komplikadong issue sa mas simpleng paraan ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga tagapakinig at manonood. Si Ronnie ay hindi lamang isang tao sa harap ng kamera o mikropono. Siya ay isang taong nagkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng mga tao sa labas ng media. Marami ang nagsasabing siya ay naging mahalagang bahagi ng kanilang araw-araw, at ang kanyang pagkawala ay isang malalim na dagok sa industriya ng media sa Zamboanga City. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang mga alaala ng kanyang husay at malasakit ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga darating pang henerasyon. Ang buhay ni Ronnie Ledo
ay patunay na ang dedikasyon sa trabaho at pagmamahal sa komunidad ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto. Siya ay naging huwaran ng profesionalismo, integridad at pagkalinga, hindi lamang sa larangan ng media kundi sa buhay ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga tagapakinig. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento para sa mga nais sundan ang landas ng broadcasting at journalism. Kung may mga alaala o karanasan kayo kay Ronnie Ledo, huwag mahiyang ibahagi sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga tao na nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating komunidad. Salamat sa panunood at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.